At congrats sa atin kasi we had our first live book club last week. Napiling ko, kinabagan ako sa dami ng tawa. Sa dami ng tawa at kalokohan. Pero in fairness, ang saya nung book club natin last week, no? Ang napansin ko lang, mahirap. Parang ang intimate ng ang intimate nung pag-live. Compared pag kasi may virtual, parang may safety net ka pa ng konti. So, okay lang magpaka-vulnerable. Pero, naman, Feeling ka lang, din naman. willing kang gumawa in front of live audiences. Ganun. Parang medyo may nag-hold back ng konti. Pero masaya. Naging actually hindi book club, mukbangs. Hindi nangyari kasi gutom na tayo nun. Pero masaya naman. Looking forward to our next live session. Yes. True. Actually, binasa ko. Na-realize ko, siguro kapag ganun na live session, mas okay na wala ng virtual na attendee. Lahat na magkakasama. Parang yung nasa live na lang. Paano ikaw? Ka, Kuya Earl? Hindi ako kasama. Sa-comment kami. Sa-comment. Hindi. Kasi kasama wala kang choice. Kasama baka ka. na-FOMO ka lang. Huwag kang wag. Pagdating mo dito, everyday tayo mas mag-book maganda kung yung video. Masaya naman ikaw si Kuya. Nakafocus din Maganda sa group. naman eh. Ang ganda. Okay na. Ang ganda kaya. Si Kuya. Oo nga. Ako, ang happy ko. Ang saya ko kaya dun sa Ganda ng setup. Sana ikaw si Kuya. At saka hindi meron tayong dalawang viewers nun. May Shoutout natin. Si Eliza at si Mike. Tinitingnan lang kung okay yung audio. Okay. So, yung chapter 8 is about decision. And it's the mastery of procrastination daw. Actually, ang ko dati, parang ang convention ko dati sa procrastination is parang wala kang gana, ganun. Parang iba yung meaning ko sa procrastination. Yung pala, it's the opposite daw of decision. Ibig sabihin parang hindi ka nagte-take action because indecisive ka. So, parang may deeper layer pala yung procrastination. Not because wala kang gana or tamad ka lang, but because napaparalyze ka dun sa pressure of deciding. Kasi it's either ang daming choices or ang daming risk, kaya hindi ka nagde-decide. Or baka yung options mo is equal of importance, kaya nahihirapan ka mag-decide. So, before we dive in, ito kasi si Pepper nagpausa ng off-the-slide questions. Ate Eloy, huwag ka naman mag-off-the-slide question. Kasi Hindi naman ako ready sa mga off-the-slide. Decisions daw shape or the lack thereof actually shape the course of our lives, diba? So I just want to throw that question. It doesn't have to be katulad nung nasa book na talagang may mga decision na life and death talaga. Hindi naman ganun. So maybe you could share one decisions in your life that you've made that impacted or affected the course of your life. To start off ako, no? Kasi nga, parang yung greatness of your life is directly proportional to the size or yung severity na or parang level of decisions that you have to make, feeling ko. So, like the greatest leaders, diba? Sabi minsan nga mga life and death daw yung mga decision na minimake nila. Wala naman tayo doon. So, you don't have to share something like that. For me, wala pa naman din sa ganong level. Pero feeling ko, I have a few decisions that I made in my life that are really affected yung destiny ko and kung anong meron ako ngayon. Aside from, VC side. One would be way back. Una, when I decided to leave a toxic relationship. So that brought me to my husband right now. And sobrang laking impact niya sa buhay ko. Pangalawa, siguro I decided to go back to school. That's also one of the big decisions I had to make kasi it required a lot of courage to go back to school. Na ang tanda ko na. Saka doon mo Ma'am na yung tawag sa akin ng Saka doon mo kami na-meet. Ma'am na yung tawag sa akin ng mga kaklase ko. Tapos yung mga teachers ko, batchmates ko.
Sa ganon. Oh, Ano kaya pa? ang tawag sa'yo ni Edge, nanay na. Nanay na yung tawag sa'yo ni Edge. Ano pa ba? Siguro yun lang yung notable. Um, Other na medyo mabigat na mga decision siguro na I had to take or I had to make is when yung mother ko was in the hospital and I had to decide whether to pull the plug in a way. So yun, medyo mabigat yun. Pero again, feeling ko kasi yun yung point na na-realize mo na, adulting na talaga kasi hindi na yung... Actually, pero pa rin naman tayo ng mga maliliit na decision na mabibigat tulad ng maliligo ba ako today or hindi. Pero yung level of decisions that So, you mahirap have to na make, decision yun. yun yung nagde-define na parang doon mo na-realize na adulting na talaga ako kasi ito na yung mga level of decisions na kailangan kong pag-isipan, di ba? So, kayo, not necessarily ganaman mabigat or matindi, pero can you share yung ibang mga decisions that you had to make? Let's start with Earl. Dalawa sila dito, te. Sinong Earl? Yun yung magandang Ay, decision na sorry, kailangan. nakamute pala ako. So, ang una kong Decisiveness. decision is mag-unmute. Good job. Good job, Kuya Earl. Self-aware naman natin sa mga decision making today. Siguro yung decision na una ko siguro decision is yung na medyo malaki is yung mag-step up as a brother. Kasi, Nakaupo ka ba hindi ko nito? alam kung nakwento ko na to sa inyo. So, nakatayo na siya ngayon. Diba, growing up, parang wala kaming parents kapag weekdays. Kaya, 8 years old pa lang, marunong na ako magluto, gano'n. Kasi, for the context of everybody. For the context ko, buhay pa po yung magulang ko, mahal nila kami. Kasi, yung tatay ko po is, baka pala maiba yung perception ng mga tao. Mm-mm. Yung tatay ko po kasi is nag-start ng farm nung nag-retire siya. So, kailangan niya siyempre maging hands-on dun sa farm. So, pero every so often, nag-visit naman siya sa bahay. Yung mom ko naman, tinanggap niya yung promotion niya. So, she had to work sa Lucena, which is yung capital ng province namin. So, dun siya nag-stay kapag weekdays. Umuwi lang siya weekend. So, ang kasama lang talaga namin ng kapatid ko is a helper. So, kaming dalawa lang. Tapos, edi syempre, parang 8 pa lang ako, kuya na ako. Parang kuya, nanay, tatay ako ng kapatid kong Head of the family. Head of the household. Oo, parang ganun. Since 8 years old. Yun yung una. Tapos parang, pwede naman ako maging makulit na bata, ganun. Pero parang mas nakita ko siya as kailangan ako maging kuya ng kapatid ko, ganun. Kaya yung kulit mo, ngayon mo lang nailalabas. Kasi sinopress mo nung bata ka. Kaya nung bata ko, parang mabilis ako nag-mature. Ako rin yung umattend sa PTA meeting namin. Gusto niyo yun. Para kaming orphan. Ikaw din pumipirma sa excuse letter, gano'n? Hindi. Wala namang ganun. Hindi ako ma-absent nung bata. Oo, hindi ako ma-absent. Mas umabsent pa nga ako nung college. Ayun, siguro yun yung una. Pangalawa, siguro is hindi naman decision yung pagpunta ko ng UP kasi parang nag-UP kasi lahat ng kapatid ko, so nag-UP din ako. So parang hindi ko siya parang it's a no-brainer. Oo. Siguro ang decision is yung ginawa ko si Jeya. Bakit? Marami bang options nun? Jeya, Thank you daw, sabi ni Ate Jeya. Salamat na, pinili mo ko. Jeya kasi talaga yung naligaw. Nakakahiya naman, ang dami talagang choices. Jeya talaga yung naligaw. For context kasi, ayoko kasi talaga mag-jowa sana. So gusto ko aralan lang, ganun lang. For college. Para hindi ako tali sa relationship. Parang ganun. So, ganun sana. Kaso kasi, merong mga matatandang sa amin, no joke. O, hindi ako kasalanan. Ako kasalanan Si Ate Maha. So, Eloy, shout saka ni out sa Ate inyo. Si Ninang, si Ate Maha, si Kuya Jen, si Ninang Jazz, shout out naman sa inyo. So, sila yung nagsasabi na parang ano nga ba yung term nyo nun? Parang argabyado si Jeya doon sa relationship namin. kasi
kasi daw is parang wala akong same emotional investment kasi hindi ako willing na mag-go to dun sa next na level ng relationship. Mag-commit. Kasabi. Oo, parang hindi ako willing mag-commit dun sa relationship. So, ayun, isa yun sa mga pinag-isipan ko kasi going into college, ayoko talaga mag-jowa sana. So, parang mag-focus ako sa aral, saka self-exploration, gano'n. So, Bilang yun ikaw yung- si Christopher Columbus. Oo. So, yun yung ano ko. Pero yun, okay naman. Kami naman yung nagkatuluyan. So, I think it's the right decision. So, saka cute din kasi ewan ko. Hindi ko alam kung ano lang to pagmamalabis na Anthony Jaya. Pero kasi one time, nangangaroling kami noon. Bago niya ako tinanong kung ano na ba kami. Nangangaroling kami ng SS. Oy, aminin nyo, kumita tayo ng 3,000 or 2 gabi lang. Hearts open sila. So, tapos may parang ipinag-pray niya daw ako, winish niya ako dun sa shooting star. Tapos yun, nagtanong na siya. Tapos kami na. Parang Prince Charming Tapos lang. yun, magi-11 years na kami ngayon. Ginusto niyo ba yun? So, yun yung isa. And I think, maraming naging impact yun sa amin. Kasi, di ba, syempre, mas matanda sa akin si Jaya ng 4 years. So, parang yung the way I plan my life din, kailangan kong i-consider yung age gap namin. So, hindi pwede Tama. na magpapakasal kami kung kailan matanda na ako kasi matanda na kami pareho ng masyado. Hindi rin pwede na mag-decide ako parang hindi ako pwedeng maging yap. Kasi kailangan, yung decision ko is mature enough. Ayun sa para dun age timeline ni namin. Jaya. Oo. Parang kay Jaya nakabase yung timeline namin. So, kailangan makaipon agad ako, makapagpundar agad kami, makapagpakasal agad kami. Parang yun yung nasa isip ko. At least nung mga 2 years na ata kami, medyo ganun ako mag-isip. Kasi, kailangan ko nang isipin kung paano kami going forward. Ayun yung isa. Okay. Tapos siguro ang isa ko pang big decision is nung nag-resign ako sa work para mag-commit sa'yo sa ano. Okay naman, madami naman ako na pera nun. So, and nabago rin talaga yung outlook ko sa life. Hindi lang when it comes to money, pero the way Yung mindset. I see money, na kung paano siya kayang kitain, etc. And nabago din yung worldview ko about riches. So, about wealth. Marami kasing mga yung sana yung mga pa-training before, mga mindset personal coaching. Mindset Okay. talaga. Thank you. So, yun yung sa akin. Pagod. Thank you. Let's go for Jana. Hello po. Siguro po yung isa na lang. Marami rin po akong gusto i-share, pero isa na lang. Siguro isa sa mga feeling ko major decisions sa ginawa ko is yung shift from corporate to freelance. Kasi kung hindi rin nyo po natatanong, at saka huwag nyo na po tanongin. Kasi i-share ko naman. Ano po kasi ako, breadwinner po ako. So ako yung nag-support sa family namin. Pero sugar baby din po ako ni Jel. So the flow of the money is over there. Hindi, joke lang po. Pero totoo. Pero joke. Pero totoo. And yun nga, nung nag-transition ako from corporate to freelancing, ang una kong fear is, baka hindi enough for my family. Kasi syempre, wala naman nakanganga kaming tatlo. Diba? Wala naman struggle, ganun. Kasi parang, ayoko na rin mag-work si Mayet. Kasi nga, dami na niyang complications sa life. And Si mother yun. Yes, ako. Yun siya po yung nanay ko. Shout out kay Mayet. Shout out sa'yo. And Kay Aling Mayet. Ako rin naman po yung nagsabi sa kanya na wag na. So parang, I took it to heart na parang gusto ko na rin sa kanyang ibigay na part yun ng responsibility ko. And at the same time, yun yung fear ko na parang, can I still provide given the fact na alis ako sa comfortable na work na alam kong I'm okay, I will be okay dito, tapos mag-venture out ako sa bago, gano'n. Kasi yun, sobrang laki nung naging impact sa akin ng decision na yun kasi na-realize ko
I'm sorry, maybe hindi lahat makaka-relate, pero sa akin lang po ito. Pero yung na-realize ko na, ultimately yung dream ko of a better life doesn't revolve around money. Na ano lang, means lang siya to get there. Pero hindi siya yung ultimate goal ko na parang, kahit hindi pala malaki yung kinikita ko, I can say na I have a better quality of life right now compared to what I have before. Na talagang 9 to 5, halos iniiyak. Every Monday, iiyak ako kasi mag-start na yung shift ko. Oh my God. Tapos masaya ka na Friday, tapos parang ang bilis na nagdaan ng Saturday, Sunday, iiyak ka na naman kasi Monday na. Pero wala kayo kinikita ko nun. Like, pero nung nag-freelance ako, ang laki ng difference, hindi ganun kalaki yung kinikita ko. Pero I can say na better yung quality ng life ko. May mga bagay pala na gusto kong like mabili, like material things. Pwede pa lang idaan sa ipon. Dati kasi, alam ko, may bonus ako sa June. May 13th month ako sa December. Yung gano'n. Na parang sobrang reliant ko pala dati sa money before. Na nasa corporate ako. Na nung pag-alis ko ng corporate na nag-freelance ako na, okay, I can live pala a better life with less money. And again, hindi ko po sinasabi nag-a-apply to sa lahat. Maybe it's for me lang right now. Pero yun, I can say na I have a better life right now because of that decision. Yun po. So, kung gusto niyo po mag-donate sa akin, kasi sabi ko nga, salit na 0998. Tumatanggap ng cash. Send ko po yung QR. Donate po kayo sa akin. Thank you po. Okay, Pepper. Ako, nung namatay si Kuya, tapos parang sabay-sabay, emotional, financial, ganyan. Tapos parang hindi na rin maganda yung takbo ng aral ko kasi puro na ako inom, ganyan. Tapos parang I had to make a decision kung magstay ba ako ng ng LB or mag-work na ako. Kasi portion nung kita sa bahay, si Kuya yung nagbibigay sa tatay ko. So, kung wala na yon, tas minsan sa kanya pa nanggagaling yung baon ko. Di wala, si Kuya ang breadwinner. Hindi Not ganun. necessarily, pero nag-share. So, magiging si Papa na lang. So, I had to, decide kung aalis ako or hindi. Na, may, pa-offer nun yung advisor namin sa Microsoft na, magstay ka na lang sa bahay, ako magpapaaral sa'yo, libre na yung food mo, libre na yung, yung accommodation. Tapos kung kailangan mo ng pera, I'll give you that, ganyan. Ganun yung usapan namin. Babae ba to lalaki? Babae. Okay. Sugar mommy. Yung anak niya, halos ka-age ko, tsaka sis ko siya sa Microsoft. So parang, tas natutuwa kasi siya dun sa how we move around Microsoft. Kaya, talagang ino-offer niya. So, I had to make a decision at that time na, hindi po, kailangan na talaga. So, tapos, I think it's a every 2-year decision kung mag-a-apply ako ng higher role or not. Aalis ako kasi 9 years ako sa Ingram which helped me naman grow. I've gained a lot of trainings there. Yung akala ko dati parang kailangan pag call center magko-call lang ako, hindi pala ganun lahat. So may merong back office. Ganon. May management. Yes. May Tapos operations. I went into QA na parang akala ko noong una lahat ng tao magagalit sa QA, pero I felt love when I was a QA. So yun yung mga every other year kong decision kung ano yung next path ko. Kasi parang 2 years lang. After ng 2 years at nandito pa rin ako sa role na to, bored na ako. So naghahanap ako ng ibang role within the company. So yun yung mga big life decisions ko na I think every time I make a decision into going to another role or going up, I learn new things. I meet new people. Yung mga naging manager ko pagdating ko sa Alorica, mga manager ko rin naman yun sa sa Ingram Micro, and
yung network lumaki din. Tapos yung mga trainings, yung opportunities. Tapos doon ko na-feel na hindi ko kailangang mag-login ng on the dot kasi mag-a-adjust yung schedule ko kung anong oras ako papasok. Parang ganon. Tapos, greatest is yun nga, pinush ako nung Destiny ng Alorica na umalis sa Corp. Pero, ang daming, kasi March, hinahanap ako ng isang VP ng Alorica. Tapos, sumunod na buwan, may gustong kumuha ulit. Sabi niya, Jennifer, nasan ka? Ganun. Yes. Sabi niya, yung ballpen ko, nauwi ni Ganun Jennifer. hinahanap talaga. Jennifer, Tapos, yung ballpen ko. Tapos, last month, same director, nangangailangan, ganyan. Na parang sabi ko, babalik ba ako sa Corp? But it is a monthly decision for the previous month. Kasama na yun. Hindi na yearly. Monthly talaga eh. Kasi sabi ko, mauubos na yung binigay ng Alorica. Medyo matagal ko siyang tinipid. Helpful yung VC, yung clients natin, yung opportunity dito. Yung pag-ask ko kay Eloy na, turuan mo ako mag-freelance, ganyan. So, all of those things, sobrang hanggang ngayon nakaka-apekto. And I think it's still shaping kung ano yung next path. But I think, so marerelate ko lang, yung book na naman nag-speak sa akin. Lagi na lang. Hindi kasi meron na sinabi siya na parang may multo yung book. Kasi lagi tayong, parang may momo yung book. Kasi lagi tayong hindi ko alam ni It haunts you. Ni Pepper, ganun. Gusto ko yung parang Bible ni Ate Pepper, yung Think and Grow. Tapos may sinabi kasi siya doon na don't allow other opinions to waver your initial decision. Kasi when I made this decision, alam ko na hindi na ako babalik ng Corp. Whatever I've gotten during those days that I was in Corp, yung ipon, yung knowledge ko sa pera, yung knowledge ko sa management, yung nakapag yoga teacher ako while I was in Corp, mga ganon. So yung mga yun, sabi ko, those prepared me to where I am now. So dapat hindi tayo magpa-waver ng mga because of the opinion of others, yung stress and challenges. So every day you make that decision. So ayun, yun lang. Decisions. Okay, next, Joel. So, actually, may dalawa lang po ang decision. Una is yung decision kong sumali ng org at a young age. Kasi yun yung nag-shape talaga ng path ko. Nakilala ko si Da, nag-ansay ako, dati gusto ko mag-landscape agriculture. Like, yun yung pinaka-path. Nakasakay ko yung pinsan ko kasi nag-quit siya. Tapos kailangan niya ng kasabay kasi natatakot siya sumali ng org. Sumama ako. Yun yung nag-shape nung the rest of my decisions. As in, yun lang yung nag-iisang biggest decision na ako mismo yung nag-isip. Like, hindi ako na-force. As in, hindi ka nabudol. Hindi ako nabudol. Ano yan? Hindi ako nabudol. Pinag-isipan ko yan natin, Eloy. Na hindi man ako nag-consult kasi ako hindi ako papayagan. Ay, nag-consult pala ako sa parents. Yun yung nag-isa akong decision na pinag-isipan ko. Yun. And yung pangalawa po after nun is yung moment na inisip ko kung tatalon ako sa tricycle namin kasi binangga kami. So kung hindi ko iniisip na tumalon, patay na ako. Grabe naman yun, para pa action star. Ano scenario? Ano nangyari? Ba't ka tatalon sa tricycle? Background. Actually, connected siya. Feel ko fit. Connected siya. Legit ko yun, connected siya doon sa una kong decision na mag-org. Kasi after ko mag-org, syempre natanggal na yung lahat ng plans ko. Napilitan ako mag-ansay. Yung plans ko, like, napilitan ako mag-ansay. I grew to love it. Nakilala ko si Da kasi kung wala ko ansay course, di ko naman makikilala si Da eh. Yun eh. Oh, ano ba, i-connect na naman. Shout out na naman si Daryl sa book club na ito. Dapat invited na. Ngayon, fast forward po 2 years after, no? Hindi ko malilimutan yun kasi nakasakay ako sa likod ng tricycle namin. Pumarada yung tatay ko kasi kakwentuhan niya yung kaibigan niya. Nakipagkwentuhan din ako. Kachat ko si Da. Tapos, sakay nun. Bayog lang. Kung alam niyo yung, malawak naman yung kasi kalsada dito. Kung alam niyo yung right lane, no? So, right lane, sa left lane kami nakapark.
So, ibig sabihin, kung going right ka, hindi kami dapat mababangga from the back. Gets mo? Kung papunta ka, nasa kabila kami kalsada. Nasa So, left ngayon, kayo, okay. No. So, anong nangyari? Tapos tabi-tabi pa. Anong nangyari, ate, is nakaupo lang ako, nagkikwentuhan sila. Sobrang iglap. Sobrang bilis. Nag-flash. Nakaupo ka sa likod ng tricycle habang nakikipagkwentuhan. Okay. Parang, di ba yung tatay ko yung driver? So, nasa likod lang ako ng tatay ko. Hindi yung mismo likod. Pero yung part na yun na yupi. So, nakaupo ako doon. Tapos kachat ko si Da. Nag-reflect sa screen habang kachat ko si Da yung headlights nung parating na tricycle na lasing yung nagda-drive. As in, Gabi to, gabi. Gabi, ate. As in, Okay. pag-reflect sa mata ko, tumalon na ako. Tapos, kung facing sa north, yung tatay ko, after the collision, facing na siya sa south. Tapos yung doong upuan ko, warak na yung pwesto ko. So, kung hindi, So, tumalong ka sa kaliwa. and as in, as in, tumalon lang ako, ate. Hindi na ako nahagip. Palayo lang. Tumalon lang ako palayo. Iwan Bahala mo na ako tatay sa mo. Tumulan siya pataas. At the fight or flight na yan, Ate Pepper, nakakapit naman yung tatay ko sa motor. And Ang hindi cool naman, sana, no? Ang cool nung nangyari kay Joel, kung hindi sa tricycle yan. actually, kaya hindi ko rin. Pero, ano yun, Ate Pepper, no-brainer na hindi, it's pure instinct lang. Instinct. Kasi kung Talagang nakatingin, pinalon mo lang. kung nakakitingin lang ako dun sa nakikipagkwento yung tatay ko, yung peripheral view ko kasi mahina. So, hindi ko Grabe, kita gusto ko lang headlight. mag-thank you dun sa guardian angel ni Joel. Yes. Talagang Yes. working hard. Yes. Medyo Nakasurvive si Joel. Yan. Pero nag-isip pa naman ako na kung tatalon ako. Pagtalon ko, nabalian pa nga ako kasi medyo malayo yung binagsakan ko. Pero I mean, hindi talaga ako tumalon. Palaka, ano ka, grasshopper? Ganun. Pag- Gumanong ka. Saan? Saan? Alam mo yung pag may adrenaline. Pag talon Adrenaline na rush. ano na siya, Olivares na. Usap niya sa Olivares na siya. So, kung hindi ako nag-decide na mag-ansay, tapos hindi kami naging nida, hindi ko siya ka-chat, baka nangyari din yung same scenario, tapos wala akong kausap. Hindi magre-reflect sa phone ko yung headlight na malakas. Hindi ako Pero lilingon. thank you talaga kay Dari. So, butterfly Grabe. effect yan. Si Dari Butterfly. talaga. So, Mga matapos butterfly. Sabi naman. naman yung butterfly. Maka-shout out talaga kay Saan Dari yun? Wagas. At Pero break sobrang na kayo, di ba? gusto ko i-celebrate. Hindi na i-celebrate. Gusto kong, lagi ko naalala yung moment na yon. Kasi, before ako malunod sa freediving, like third life ko na ata to. Ano Ano yun naman talaga yung mga pangyayari ni Reminder lang Joel? po dun sa mga audience namin. Break na po sila tsaka si Joel. Break na po si Dari Wala na na kasi po. Joel. conversation. Hapya lang po. Wala na Hapya kami. lang po Para si lang may Joel na context sila. magkabalikan sila. Pero alam mo yung feeling na all else is irrelevant pala pag nandun ka na sa point of life and death. Mm. All else, wala kang may isip, hindi ko lang naalala. Nothing yung else title mo. matters. Nothing else matters. It's Totoo. just you facing death. It's just you, regardless kahit gano'ng kadami mong jowa, gano'ng kadami mong anak, gano'ng kadami mong asawa. Gano'n ka kapogi? Ilan na nanay tatay mo. Like in your case. Bakit ang dami mong asawa? Hindi, I mean, Kaya- parang, akala ko kasi yung moment na yun, marami akong may isip eh. Pero, blanco lang. Tapos, Okay. parang, wala lang. Ito na ba? Wala, yun lang. Ito na ba? Tapos, So, pala, Tapos sabi ni Lord, bakit ako yung kausap mo? I'm alive. Wrong After channel. Sabi ni Lord, wrong channel. Ayun po, after po nun, buhay pa ako. So, thank you. Shout out sa pinsang ko. Nag-org ako. Shout out sa Shout out Ash. kay Da. Thank you. Sabi ng guardian angel mo, Para si Edge wow, dance. sana di na kita naligtas. Kaya da lang pala Hindi mapupunta mo- yung credit. Hindi mo man lang shout out yung guardian angel mo, Joel. Ano Ay. ba naman yun? Hindi kasi ako naniniwala sa guardian angel. Oh, wala na. Hindi ka Patay na ka din. ililigtas. Wala Hindi ako na. naniniwala. Hindi na credit. Let's Hindi go, na- Edge. Go, Edge. Hello po, magandang gabi sa ating lahat at sa mga viewers natin, future viewers. Ako po yung nag-edit, ganyan, ng video na ito. And hopefully this part ako pa rin nag-edit. Ganyan. So, ang ano po, sa akin, siguro ang pinaka-decision na nag-change sa life ko. Kasi hindi naman mga buwis buhay yung feeling ko masishare ko. It's the, ano, kakashare ko lang rin actually neto kay Jana kanina sa touch point namin. Ano pala sinunod na lang natin dito, no? Mm-mm. It's yung decision ko na parang mag-move from being tambay lang sa bahay to a motivated person na magtatrabaho na. Ganun. Kasi background lang, I'm parang na-stuck ako after college kasi hindi naman ako graduate eh. I stuck going to college starting nung 2019
5 years before na rin, no? COVID. Mhm. Before COVID. Tapos, nung nag-COVID na, tuloy-tuloy na. And pagdating dun, parang, I tried many things, no? Tried ako mag-streaming, tried ako Nag-trading photo ka din, sabi mo eh. editor, oo, trading, nakapagsunog din ng pera. Nag-try din ako ng Usana kaso nag-quit ako, no? Pero marami akong natutunan actually doon, sobrang dami. Pero hindi nag-stick sa akin yung mga lessons na dapat natutunan ko, lessons in life. Kasi I'm very comfortable sa position ko din sa bahay. Medyo sheltered talaga ako kasi wala namang pressure dapat sa finances. Pinatapon ko siya sa labas ng bahay nila. Next time, pag team building tayo, tutulog sa kalsada si Edge para hindi na siya shelter. Tama. Wait, di tatamaan ni si Joel. Sabi sila ni Joel sa kalsada matutulog. Ganon. Ako pa willing po ko. Pero dahil wala nga yung pressure sa akin, hindi naman din ako nape-pressure nila mama at papa. Kasi, ayun, provision. Kasi, awan ko, malakas ang kapit nila sa guardian angel nila. Ganun. Lahat ng kailangan namin nandyan. And health-wise, okay naman sila mama. Health-wise, okay din si papa. At the same time, grandparents ko, okay din naman. No? Wala naman so, walang pressure. Wala talagang pressure na mag-work, ganyan. Sabi ko, kahit basta nakakakain lang ako, na nakakapag-internet, okay na ako. Okay na sa life. But, this comes lang itong 23 December. Kasi dun nakatambay lang ako, nakaiga. Ako may napanood akong video, ads. Tapos try ako mag-enroll sa isang online course tapos may book doon. Yung book na yun yung nakapag-change sa akin, yung 7 Habits. Kasi isang sentence lang talaga yung nag-stick sa akin sa 7 Habits eh. I am responsible. In life, I am responsible. So, lahat ng bagay na nangyari sa akin and mangyayari sa akin, I am responsible. Good things, and lalo-lalo na yung bad things. No? I am responsible. Ibig sabihin, hindi na ako yung may sisi, kundi ako ay merong kakayanan na mag-create ng response to that thing. Na kaya kong think it as a good thing, think it as a bad thing, and think on how to move forward sa mga bagay-bagay sa buhay. Tapos, ayun, parang after nun, na parang may sudden enlightenment na, oo nga, no? Tapos, parang mas lumawak yung paradigm ko, pati perspective ko na, uy, ito mga bagay na ginagawa ng mga taong to. I think I can do this. Tapos, nakita ko pa yung isang post ng VC about kay Chan. Tapos, sabi ko, si Chan parang kilala ko, parang bata pa to. Tapos, project manager. Tapos, ako naman to eh. Tapos, sinat ko na si Earl. Sabi ko, Earl, ganyan. Yung nangulit na naman ako sa VC, ganyan. Tapos, ayun, eventually, tuloy-tuloy na yung comments namin ni Earl. Ikaw, pag-message na naman sa akin yan. Baka kailangan nyo po na. May mangungulit na naman. May mangungulit na naman. Pero, time, kasi, pag-start nun. Kasi talagang hindi niya ako tinigilan. Hanggang sa mentor lang kita, tuturuan na lang kita, ganun. Oo. Start nun, na ginawa ko. Para lang niya ako. Ginawa ko, nag-aral na ako ng mga ClickUp. Inulit ko yung ClickUp University and I pursued na maging ClickUp expert. Makakuha ng expert certification. Tapos nag-aral din ako ng automation sa Make, ganyan. Tapos pinapapasa-pasa ko kay Earl. Earl, ito na alam ko, ito na ganito. At least, nag-edit na rin ako ng videos. Sa makakarinig nito, kailangan mag-build din ng course. Lahat ng courses. Hindi naman kasi... Bago po kayo naulit, mag-click up expert muna kayo. Pa-submit ng certification. Patingin po na PMP. Bago po PMP certification. Nag-aaral siya ng Make. Black Belt, Six Sigma certification. Karate. Black Belt Karate. Ganon. Tapos ano pa? Pero wait lang, ang masasabi ko lang kasi, it's not just enthusiasm yung pwede. Nandiyan enthusiasm, pero at least at the point is, meron ka ring skills. Kasi, nag-take action ka din. Parang hindi lang desire. Les Brown, sabi ni Les Brown na parang, hindi yung opportunity
pupunta sa'yo pala. Yung opportunity, pupunta sa'yo. Pero dapat ready ka. Kasi, may opportunity, kunyari yung busy. Tapos, Or, ako naman, hindi ka wala lang naman akong skills Tama. na Dapat kailangan ready nila. ka, prepared ka. Pagdating ng opportunity at hindi ka ready, hindi mo makukuha. Or, Pero kung hindi mo ready ka, kailangan mag-wait ng opportunity. You have to create the opportunity. Diba? yun, mas gusto ko rin yung perspective na yun. So, ayun lang. So, the thing is, sobrang thankful ako sa time na nag-decide or na-enlighten na I am responsible. I can respond to anything na nangyayari sa akin. Kunyari, nabangga ka. Yun na yung palagi ko example Kay Joel na parang ganun. Pag nabangga ka, tapos napilayan ka, hindi ang response mo kasi, pag napilayan ka, pwede ka magmukmuk. Sabi ko, I'm a loser, ganito. Pilayan na, wala na akong PWD na ako, ganito. Or, I can still do things, no? This is a challenge to me, pero I can make this as an encouragement na kahit ganito yung situation ko, kaya ko pa rin. Or, I can make content about this. Ganun, parang ganun. You can make something out of it. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you. Go, Joel. Okay. May Ate tanong daw si Maria. Joel. May lang, magpapatotoo lang ako. Kasi may narealize ako sinabi ni Edge. Ito, yung masishare ko talaga is that, nung nag-apply ako sa VC, wala akong skills. Naalala ko yung sinabi niya, wala akong skills. At the same time, may iba akong pinag-applyan sa Agri. So, gusto ko lang mag-thank you kay Ate Ele for taking the chance on me. Malaki, yun, nagbago ng buhay ko yun. So, ayun yung Mamaya decision ko. yung wrong Decision ko. decisions. Aking Mamaya decision. yung wrong Hindi, I mean, Ano decision mo, kasi full of doubts ako dun pero nag-decide pa rin ako na tumuloy. Actually, yung probe natin, parang feeling ko after a week, hindi tatanggalin din naman ako ni Ate Eloy at saka ni Joko. Walang yan, pero biro, as in yung tumatakbo sa isip. Nag-decide lang ako mag-push through, i-try. Yun yung decision ko. Pero, Parang thankful every week ako. nagde-decide naman tayo, no? Ano po? Yeah. Si Joel Pero- ate, everyday. Pero everyday. Looking back, ang daming nabago ng VC, nabago mo buhay ko. Like, maturing, pagsusunod, lahat. Hindi lang si lahat Daryl, para- shout out today. Kasi, Shoutout, Kasi- Eloy. Kasi nung time na pinag-apply ako ni Da, marami akong kasabay. Ate ni Da, kaibigan ni Joko, maraming engineer, marami. Like, nag-apply lang ako out of the blue. Tapos, sinare ko lang kay ate na ito, ate, tambay ako. Ito lang yung mga nagawa ko. Marunong ako sa graphics. Tambay ng bayog. Oo. Tapos, for some Professional reason, tambay. Ganun. kasi dinadoubt ko na yung sarili ko noon kasi over the pandemic, wala namang tumatawag sa akin. Dami ko naman pinag-applyan. Hindi ko alam kung may mali ba sa akin. Pero, ayun, thank you lang po. Yun lang. So, lang mag-thank you, ate, for taking that chance. Okay. May call ako pero please feel free to continue the conversation. Pag nandito pa kayo, I'll join in later. Ayan ako. Yun lang yung rinaise hand ko. May call. Share ko sa yung link. Ayan. Himayin nyo na lang. Ayan yung So, link. ate Elo, yung pinaka, pala dito, yung decision mo mag-start ng VC. Like, yun yung pinaka Which is matagal naman nakwento ko naman na ng Kasi paulit-ulit. hindi tayo darating sa point na mag-uusap-usap. Di ko mamimit sa Ate Pepper, di ko mamimit sa Butterfly Ate effect Jan. na naman to. Galing, no? Galing, no? Pero lahat tayo may decision na mag-stay. Thank you. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Oo. Amen. We've come a long Amen. way, pero malayo na, pero malayo pa. Malayo. Kaya nga in-invite kita dito sa book club. That's for the purpose of coaching you and helping you improve, diba? Thank But you. don't resist it. Apo. You have to be very open, like a sponge, to absorb. You Actually, have to let the change First step happen. natin, yung Jinjil Bang first step, like hubad lahat, tanggap mo lahat. For ng- example, ang pagyoyosi mo, ang pagbibisyo mo, di ba, andun pa rin. So, you have to resist yung mga temptation. Kaya you have to be open to change as well, to change for the better. Kailangan mong i-absorb lahat na naririnig mo sa book club, this mastermind, this group. You have to take advantage of it. So, you have to let all the positivity and the improvement happen. Let it happen. Ate To help Jana, you Ate grow. Eloy, Ate Pepper, Kuya Earl, Edge, please take note of September
27. Gusto ko lang, may ano tawag doon yung body? Ano tawag Declaration. May Hindi, declaration ka. Public declaration. Manifestation. Hindi, ano tawag doon sa 7? Accountability. Accountability body. So, panote lang Ate Jana. September 27, Perfect. Ate Pepper. Please. Sige mo pa kami ng Andito task. na si client. Wait lang Boys. Bye. Hindi, balik ka, te. So, ako na po yung nagpe-present ngayong gabi, mga kapatid. So, nasa first So, pa rin ba tayo? Ito po yung session natin. Isa na naman pong session nang hindi natin alam kung anong susunod na slide. So, maraming salamat kay Di pa tayo Nanay nag-start? Di pa tayo nag-start? for creating the Hindi slides. pa. Hindi pa tayo And nag-start. di pa tayo nagstart. And I really like na nakikita natin yung decisions kung paano nag-change talaga nung natin, ng life natin. It's a very single thing lang. A point na magde-decide ka and it will make a lot of effect sa iyo. So, for our next slide, ito po, tingnan po natin ang laman. Key takeaways from chapter 8, no? Pabasa po 1, Earl 2, Jana 3, Joel, and 4, Ate Pep. Go, Earl. Taray talaga na may recitation si Sir Earl Jones. Number 1, decisiveness leads to success. Hill argues that decisive individuals are more likely to achieve success. Yes. Yes. Pwede ka Amen to na that. magbigay ng input cut short Pwede lang. pala. Pwede. Magbigay ka input Okay. ko daw. Kahit Hindi, sa akin, kahit naman dun sa nandun naman siya sa throughout the book, yung about decisiveness and yung how every person na successful is very decisive talaga. And in my experience, yung hindi naman lahat ng decisive na tao ay successful, pero lahat ng successful na tao ay decisive. Gets nyo? So, and most of the time, yung mga kakilala ko na paligoy-ligoy, yung mga indecisive, sila talaga yung na-stuck sa rut. Kasi hindi nila alam kung saan sila papunta eh. And doon ako lagi nare-remind nung quote about hindi yung pace nung pagpunta mo sa destination may important, but the direction. Na kailangan alam mo kung saan ka papunta. Because otherwise, it doesn't matter how slow or fast you go if you're going in the wrong direction, diba? So, and i-add ko lang din dito yung about sa pagiging decisive na you're not just fast in making decisions, but you stick with your decision. Diba, yun din yung isang important na note dun sa book na when you make a decision, stick to it. Kasi otherwise, if you always parang change your mind, hindi rin talaga siya decisive. Diba? Ayun lang. Thank you. ang dagdag ko lang doon is yung naalala yung story nung gold miner. Dito rin yung sa book na to, di ba? Yung malapit na niya makuha, parang 4 feet away yung gold pit doon sa pinagsatayuan nila. Since nag-decisive siya kasi gold miner siya ay nag-start siya nung kanyang enterprise na maging gold, mag-mine ng gold. Pero dahil hindi siya nag-stick doon sa decision niya, yung gold na napakalapit na lang, hindi niya nakuha. Gets. Sige po. Number 2, sino po? May gusto nyo ba kayong dagdag pero pwede na tayo mag-move on sa number 2? Sino pong binigyan ko ng task number 2? Babasa. Number 2 po. Go, Jana Babes. Decision versus procrastination. Indecision is a habit that can be overcome, and procrastination is often rooted in fear. Pinag-uusapan lang din namin to kanina ni Joel. Touch point namin na ako po ay procrastinator din at very lala no indecisiveness ko to the point na pati pagkain namin ni Jel sa araw-araw hindi ako makapag-decide ng maayos. Ganon. Pero the thing is, na-realize ko lang nung nag-go through ako dito sa book na to. And then, doon po sa isang book na I highly recommend. Yung book na binabasa namin nila, Kuya Erlong, 4 Hour Work Week. Na yun nga, parang
you're making yourself miserable in advance because of your indecisiveness. Na, kasi 'di ba, kaya ka indecisive or the reason why you delay your decision is because you're scared of the outcome na makukuha mo from that decision. And with that, you're making yourself miserable. Parang binibigyan mo yung sarili mo ng additional stress. Eh, hindi pa nga nangyayari. Hindi mo pa napag-desisyonan. Hindi pa lumalabas yung outcome. So, parang, yun, nung nag-usap kami ni Jordan kanina, na-realize ko yun, na yung indecisiveness natin that roots from fear is actually an additional hassle pa sa atin when we think about it. Kasi tayo yung nagbibigay ng stress na yun sa sarili natin. Because we choose to be scared on the things na hindi pa nangyayari. Or we choose to be scared doon sa mga bagay na hindi naman natin sure kung mangyayari talaga. Parang gano'n. And na po, thanks po. Merry Christmas. Parang naiiyak ka dyan. Hindi po, sinisipan po kasi ang anghang po nung kinakain ko. Merry Christmas po. Thank you po for that. So, number 3 po ay the influence of the mastermind group. Surrounding yourself with a group of advisors can lead to better decision making. So far, so good naman po on my experience. So, thank you lagi, Ate Pepper, Ate Jana, Ate Eloy, sa walang hanggang pangungulit. Kahit si Ate Pepper pagod na, hindi ko naman sasama. In the end of the day, tatanungin niya pa rin ako. Pagpapaalala po. Kasi, ewan ko, na-realize ko lang din na change is not overnight. It's very hard. Pero it helps to have some people like accountability partners like this mastermind group to keep yourself rooted kung ano ba yung goals when remind you of your decisions daily. Like sabi kanina ni ate, naka-quit na ako pag-Yossi for a long time. It's almost a year. Pero it happened and I'm back to my old ways. Pero hindi naman ako malala like the good old days. Good old days? Grabe naman yung prime ko. Good pa yun. Pero I mean, na-realize ko din na without anybody saying things to you to correct you is also the same as letting yourself for dead. Parang you're left for dead na. So I'm thankful for this mastermind group for all the positive impacts and as well as reminders as always. So, keep it up. Thank you. Yan po. Okay. Ate Pepper. Resistance to the opinions of others. Successful people trust their own judgment and are not afraid to stand by their decision. So, kanina, nung binabasa ko yung libro, sabi niya doon, parang yung successful people are parang they're quick to decide but they're slow to change their decision. And it happens kasi they're not easily swayed by the opinions of others na kahit na may mga kunyari may mga magsasabi sa'yo na hindi kaya yan or hindi man nega, magbibigay sa'yo ng mga opinions na, kasi yung business na yan, mabagal talaga, ganyan. Or let's say you have a decision na, pag kinuha mo yung role na yan, mahirapan ka, lahat ng tao galit dyan sa role na yan. Yung mga ganon. So, if you get swayed with those opinions na hindi naman nila alam kung ano yung pinagdaanan mo para makarating dun sa decision na yun, magbabago ka talaga agad ng decision. But again, that change in decision means hindi ganun ka-strong yung foundation mo for your decision. So, if you resist that, it tells you, or if you're able to resist the opinions of others about the negative opinions of others about your decision, ibig sabihin, malalim yung pinag-ugatan ng decision mo. That's why you arrive to that decision and you're gonna stick to it. No? So, that resistance, sobrang yun, ang laking patotoo na, okay, I'm on the right path and I'm able to go with the decision that I made. And if ever man mag-change, it took a lot, like mountains and oceans para mag-change. And when you change that,
decisive ka din. Na kapag binago ko to, ito yung path kong iti-take. Parang ganun. So, yun lang. Natuwa lang ako kasi bigla akong nagkaroon ng epiphany dun sa bagay na binabasa ko kanina. So, ano daw? Ngayon may sense. Yan. So, ano lang nakita ko dito is, at least, na-internalize natin. Kahit, kunyari, nabasa natin earlier, pero at some point, pag binubook-club natin, tsaka mo ma-realize, ito nga pala ito. Ito pala yung sinasabi niya. No? So, dito naman po tayo sa pangalawang ikot ng ruleta. Titingnan po natin ang next slide po natin. Supplementary research and insights, no? Second to the last slide na to. Yes. Thank you, Earl, sa pagbabalik. So, ang magbabasa, siguro, ako yung isa, yung una. Sunod si Jana and si Joel. No, basahin ko na lang. Supplementary research and insights. The psychology of decision making. Decision fatigue and choice overload can impede clear thinking and lead to procrastination. No? Decision fatigue and choice overload. Ang pagkakaintindi ko sa choice overload is yung parang at some point sa life mo, marami kang pwedeng pagpipilian. No, parang ano ba ang mga choice overload? Yung parang parang maraming people yung nafo-fall dito. Kunyari, simple lang is yung food. Hindi. Ang pinaka-relevant sa akin is yung games or yung books. Kasi kunyari, kapag sobrang dami mong games, kanya sa Steam, kung alam niyo yun, Steam, kapag marami kang games doon, mafe-feel mo parang wala akong pwedeng laruin. Pero kahit ang dami mong laro, or ang pinaka-relevant sa akin, parang wala akong pwedeng basahin yun. Pero ang dami-dami kong book sa library ko, mga nasa 7K. Bakit parang wala akong mabasa, ganyan. Pero at the end of the day, parang yun yung mga pwedeng maging cause. Hindi ko maalala kung yung pwedeng gawin. Kung may nasabi ba yung book. May nasabi po ba yung book about this? Or this is just created by Gamma? For regarding a solution for this. Meron po ba? Tama na ba sa? So, sabi ni Gamma, no? Etchos ni Gamma to. Pero I think, ang naalala ko may napanood ako, panood akong content na sabi, kapag nagkakaganito daw, sobrang dami. You just, pumili ka lang ng 2, tapos from those 2, doon ka mag-decide to ano. Or, pwedeng mag-toss ka ng coin, tapos pag-toss mo, kasi at some point, pag yung coin nasa taas na, nasa peak na siya ng mo, meron kang maisip, papasok sa'yo na, ito sana yung makuha, ito sana yung lumabas. Doon pa lang, pwede yun yung maging reflection. Pero it's not part of the book. Pero yun lang yung nakikita kong turn around on this. Or paano natin dito? Paano natin sasagutin yung mga ganitong situations? Next, Jana? Sorry. SEO. Pwede ka mag-SWOT analysis, no? Tignan mo yung strengths, weaknesses, opportunities, and threats for the decision that you're gonna make. Or kung ano man yung choice na kailangan mo. Medyo difficult, lalo na kapag life-changing decision. Pero, I think you need to take time to list down things para hindi ka yung nasa utak mo, sinire-resolve mo yung math, hindi nagmamat, yung ganun. so, you need help ng mga ganun. Yun. Parang si Sweet, yung minsan sinabi niya sa akin, Ate Pep, hindi ako makapag-decide, parang na-overwhelm ako, ganyan. Sabi ko, nilista mo na ba yung mga problema mo, ganun? Kasi sabi ko sa kanya, kung di mo yan kaya i-share at makapag-usap kung kanino, you write it down, sabi ko sa kanya. So, hopefully, nakatulong sa kanya. Sabi naman niya, mas alam niya na kung ano yung gagawin niya next. Yun. Ayun, gusto ko lang pala i-emphasize na thank you kay Ate Pep kasi ito, naalala niyo yung number 3? Yan, surrounding yourself with a group of advisors can lead to better decision making. Kasi kung ganyan,
it's either i-list mo, pwede, pumunta ka sa mastermind group mo and they can help you in your decision or they can help you clarify your situation. Yun po. So, wala pa si Jana. Joel, ikaw muna. Overcoming. Hindi, kay Jana na lang kasi sa kanya to. Sakto number 2. Overcoming procrastination. So, indecisiveness yan, Earl Jones. Nagiging indecisive ka kung sino yung magbabasa ng number 2. Joke lang po. Okay, so overcoming procrastination. Bakit ganun? Kumain naman ako pero dapat parang wala na akong words. Okay. Techniques like breaking tasks into smaller steps can help overcome procrastination. Naalala ko nung nakwento ko sa inyo na nagtitiklop ako or nagtatabi ako ng damit na ang tagal ko nang hindi tinatabi yung laundry namin. Pero parang ang naisip ko is I will deal with one item of clothing at a time. Kasi pag iniisip ko yung mountain of laundry, na-overwhelm ako. Tapos isip ko, hindi gagawin ko na lang sa weekend para free si Jel, tapos kaming dalawa yung gagawa. Pero pagdating naman ng weekend, gusto naming lumabas or may iba kami activities pala lined up ng weekend na yun. So, di rin namin naasikaso. So, noong time na yun, sabi ko, what if ang focus ko lang ay one damit at a time? So, paproblemahin ko lang yung t-shirt. Saan to lalagay? After dun, one damit ulit. So, parang in a way, dun na overcome ko yung pagpo-procrastinate sa pagligpit ng laundry namin noong time na yun. Kasi, yun nga, nung na-overwhelm ako, dahil dun sa laki, dahil I feel na ang laki ng task na kailangan kong i-accomplish. Parang nag-focus ako dun sa mga maliliit na bagay na kaya kong i-control. Kasi most of the time, pag na-overwhelm ako sa task, feeling ko kasi wala akong control dun sa mangyayari. Kaya na-overwhelm ako or pinipressure ko yung sarili ko. So yun, parang feeling ko that's one way, yung breaking it down to pieces or to smaller tasks na you know you have complete control. Kasi usually yun naman talaga yung nagiging root nung fear natin or nung indecisiveness natin kasi nga feeling natin we don't know what's gonna happen and we can't control the outcome. Parang gano'n. Yun po, thank you po. Thank you very much. Go. Actually, hindi ako niyo galing. Kay Eloisa to galing. So, alam ni Eloisa na meron akong analyze paralysis na sakit. Analyze. Pag nagkaganyan na siya na nagde-decide. So, I think it helps yung may nakakausap ka to help you decide. Tapos yung small steps na sinasabi ni Jana. Sabi nga ni Eloy, ito muna gawin mo. Mamaya na yung iba. Na-overwhelm ka na eh. Ganon. So, ayun. So, speaking of, an Eloy's point of view, sinashare ko lang. Thank you, Ate Eloy. Kahit wala ka rin, nakapag-impart ka pa rin ng wisdom. Go, Gerald. So, fear of failure and criticism. Modern business leaders often speak about embracing failure as a learning opportunity. Okay. So, actually po, medyo halo ako ng overcoming procrastination and fear of failure and criticism. So, pabaliktad pala. Meron akong overcoming procrastination tapos wala akong fear of failure and criticism. So, it's a very bad combination. So, bakit? Kasi pag may problema akong ma-overcome yung procrastination ko, fear ako. Tapos hindi ako takot magkamali. Na lalo niyang nabuboost yung pagpo-procrastinate ko to the last minute. So, ang ano ko po is that it's really important na ma-understand kung kailan ka dapat magkamali and kung kailan ka hindi dapat magkamali. Kasi parang kapag nag-procrastinate ka tapos tinanggap mo na lang na magkakamali ka, that's the end of growth. Ano na yun? That's quitting basically. So, ano lang po, may ganun akong combo. So, dito, wala akong fear. It's just that kailangan ko lang ilugar kung saan ako dapat matakot, saan hindi. So, yun lang po based for my experience. Thank you po. Ayan. Gusto ko lang rin pong i-point out dito. Kasi ang pinaka-sinasabi niya is, okay lang magkamali. Pero dapat, ang perspective mo dito is,
dapat may natutunan ka. Yung perspective mo, it's, I will learn from this mistake and I will improve from this mistake. Para sa susunod, hindi ko na to uulitin. Yun naman yung... Of course. Oo, hindi mo siya ulitin since you've corrected. Tama yun, Ate Pepper. So, yun lang yung natin. Very good sa atin bawat isa. Nakikita natin yung itong part na to, mukhang itong una nga, hindi nga part halos eh. Pero nakita natin na from our learnings, pwede nating magawan na solutions, yung mga bagay-bagay. And from each other, matututo tayo. Ayan, nandyan si Earl. Thank you, Earl. Meron po ba ang gustong i-add? Gusto ko lang i-add dun sa about fear. Kasi, yung fear naman talaga is parang embedded siya sa utak natin as part of our survival instincts, diba? Pero, most of the things that we fear right now are not really life-threatening. So, yun yung natutunan ko kay Mindset Mentor na podcast na wala naman na talaga tayo masyadong life-threatening fears. Especially when we're making yung day-to-day natin na decisions. Kaya, parang it's always good to ask yourself na what's the worst thing that could happen if I do this? So, ayun lang. And it's not just about I will learn from this mistake or I will learn from this failure. Hindi naman siya about dun eh. Kasi parang part din ng failure na mahanap mo kung saan ka talaga good at. Kasi hindi mo mahanap kung saan ka talaga magaling kung wala ka naman tinatry. And failing means you're trying. So, di ko na maalala kung anong pangalan ng anime. Pero parang sabi dun na I would rather fail than not have tried at all. Kasi, Di ba sa Diamond in the Rough yun? MHA, My Hero Academia. hindi siya eh. Parang Wala, nag-debate Ang daming anime pala. nag-debate sila. JJK, Naruto, Di baseball? Doraemon, Hindi. Siya, parang Haikyuu. nag-debate. Haikyuu, Matanda na baker. Nag-debate. Frieren. Nag-debate pa sila doon. Tapos parang, ang sabi niya kasi dun is, Wait, parang if you're failing, that means you're trying. Ah, And parang nice. failing and have tried is so much better than not trying at all, than regretting not trying. So, Ay, kasi that's yakit how you natin Japan? experience life eh. Hindi siya yakit natin Japan. Iba. My Gusto ko yung weird hinahanap talaga natin yung anime. my weird superpower. Yung grocery. Reincarnated in Ito lang another yung world. natin, as a baker. natin yung at. Seventh Loop. Ang dami pa lang pinanood ng mga Pero yun. anime. Ang dami nilang anime na nagsabi no. Sa manonood Thank you. ng podcast na to, sa manonood po, paki-share na lang po kung ano po yung anime na tinutukoy ni Earl. Ay, Para po masagot na. Sorry, Edge. May gusto lang ako sana i-add doon kay Kuya Earl. Go. Isa Go! lang. So, bilang nanggaling po kasi ako sa life, galing sa life na puro mali. Puro mali. I mean, growing up. Na puro tama, no? Kay Da. May commentary. Hindi ko, ano bang best example ko? Hindi ako magaling mag-basketball, pero lagi ako nagba-basketball. Tapos puro mali yung ginagawa ko. Pero I keep on doing it. Dota. Marami ako mga bagay na ginagawa sa buhay ko na, Mobile Legends, na puro mali yung decision ko, pero I keep on trying despite the failure. So, I can attest to that na trying then is a good thing. Kasi matututo ka. Tama yung kay Kuya Earl. Pag hindi ka naman nag-fail. Hindi na mo, nanalo ka kay Jel sa billiards. Yes. Pero siguro yung grit, puso, yun yung important. Kaya ni Jeya, yun yung gusto ko lang ihalo dun. Kasi feeling ko ma-overcome mo any fear of failure. For as long as alam mong tatayo ka uli, hindi man dito, hindi man ngayon, sa ibang, pero alam mo, itatry mo pa rin siya regardless how many times you fail. So, nakahiga ka lang today. Hindi ka muna tatayo. Yan lang po. Love. Nakakainis. Yes, Alam mo na kapag yung iniisip ko minsan, shit, mabubuild ko kaya yung studio in the future, ganyan. Tapos naisip ko, kung hindi man siya mabuild, I learned how to, ano yung mga kailangan sa business,
ano yung na-harness ko na yung kasi sobrang more than 10 years ako panggabi. So panggabi ako sanay, ganyan. So na-harness ko na yung gumising ng maaga, ganyan. So naisip ko, kung hindi man siya mag-boom, I know how to build a new business. So push lang. So, yun At saka kung hindi man siya mag-boom, ate, you know na you can start again. Na may you are equipped with knowledge, tools, experience. Sure. Paano nyo pala po na-overcome yung fear of not having the chance to restart again? Yun yung minsan fear ko din sa mga ibang decisions na hindi mo, non-repetitive, yung parang hindi siya kaya, parang hindi ko siya kaya agad ulitin. Paano nyo na-overcome? Ako, Joel, kasi I think hindi siya fear to restart. It's laziness to restart. Sa akin yun kung fear na mag-restart ka, kasi alam mo na yun napagdaanan mo na yun, naturally, at least for me, naturally, alam mo na kung paano papasukin. Parang kunyari, sa dive na lang, since nagda-dive ka. Kapag natakot ka doon sa ilalim at may nakita kang something, mahirap mag-restart ulit nang hindi ka relax, di ba? Ngayon, in real life, kung relax ka at ini-internalize mo sarili mo na, pinagdaanan ko na yan Alam ko yung nandun. Alam ko yung, pero yung beyond sa kung ano yung inabot ko, that's the exciting thing. So, either gawin ko to ngayon or pagpapabukas ko to. Magpo-procrastinate ba ako or i-push ko na lang, di ba? So, I think yung fear ng restart is more of laziness to restart. Kasi parang, uulitin ko na naman to. Parang ganun yung maiisip mo, diba? So, kung i-overcome mo yung, hindi, uulitin ko to kasi pina-perfect ko yung level na to. Nasa level 1 ako Pag nag-level 2 na ako, okay, bago na naman yung yung harmony na habulin mo. So, parang game din siya. I-restart ko ba o hindi? O magpapa-anod ako sa laziness ko at hindi ako mag-restart. So it's, again, a decision that you make on a daily basis. Thank you po, Ate Pepper. Galingan mo mag-decide, Joel. Yes po. Mag-restart ka na, Joel. Ang laptop. Ng lab life. Ay, lab pala. Kala ko laptop. Thank you. Meron pa po ba tayo? And para pumunta tayo sa ang huling roleta natin. Huling roleta. So, mas slide na tayo, mga ma'am, sir. For the last slide, presentation, outline. Boom. Outline pala to. Outline pala to. So, it's okay an na yung outline. parang discuss naman na natin. Ano yung next slide, Edge? Wala na. Last na Yun na to. yan. So, ang basahin ko na lang yung number. Hindi ko na babasahin description. Siyempre, introduction 1. Key concept ng decision making versus procrastination. Napag-usapan din natin. Case studies, nagkaroon tayo ng sarili natin. Why people procrastinate, no? Nakuha din natin. Fear, perfectionism, and decision fatigue. Number 5, power of mastermind group, which is na-emphasize natin earlier. Overcoming the fear of criticism and failure. Meron ba kayong gustong i-add? Pero nakita naman natin siya. Okay, and number 7, practical steps for decision making. Sabi lang dito, list practical tips and techniques. Parang lilimit natin choices. Kunyari, marami kang choice. Kuha ka lang ng dalawa doon. And from that, pipili ka na ng gusto mo. Or avoid decision fatigue. And break tasks down into steps. And lastly, conclusion. This is to summarize na yan. So, ang gusto ko lang naman ngayon for the closing natin is give me something na nag-stick sa'yo sa lesson natin ngayon. Bring me Benching ko. Tell us kung ano yung narinig mo ngayong gabi na nag-stick sa'yo. Simulan natin kay Ate Pepper, then Joel, Jana, Earl, and me ang last. Ako ang sarap niya i-connect dun sa previous chapters, no? It started with all of those foundations about you understanding your goals, ganyan. And then last week, ang closing question natin is, what are you gonna do for the next week in relation to arranging your plan, your knowledge? So,
parang ito yung sinasabi natin na ngayon na the decision that you made, are you gonna stick to it or are you gonna create a new decision in relation to your goals? So, like right now, you have to decide what are you gonna do for your next day, for your next months, and next hours, ganyan. So, kung tinignan nyo na yung, may mga nagsabi sa atin last week na magre-revisit ng goals. So, i-recheck kung nag-revisit ng goals. Kung hindi, let's revisit. And then, ayun nga, make that decision now for your next steps. Ayun lang. Okay. Thank you, Ate Pepper. Now, next po. Sino yung sinabi mong next? Joel. Ako po, to be Joel. honest, yung FIFA me. Nag-stick talaga sa akin yung FIFA me. Hindi ko alam yung meaning ng FIFA me. Sinerch ko kanina. Pero bukod doon, sa Ano yun? lesson, Meaning nga FIFA me. parang revelation. Ang next kong siguro nag-stick is yung wala palang nag-stick. Dami sinabi, wala nag-stick. Okay, Ano lang? gagawin ay basahin yung chapter para may mag-stick. Ano lang, siguro yung sinabi ni Ate Jana, nag-stick sa akin yun na yung about success na it's about money. Nag-stick sa akin yun. Yung realization yun kasi isa ako sa mga naunang advocate ng simple life. Pero as I went and go beyond sa work natin, ako sa mga professional tao, society tends to disprove or to correlate success with wealth, money, finance. So for as long as I'm still financially unstable, that also correlates to me being unreliable, correlates to me as a failure. Minsan may ganun. Pero again, yung sinabi kasi ni Ate Jana dun is bumalik ako sa roots ko na hindi naman kami mayaman and it all boils down to live within your means and enjoy what you have. And there's nothing wrong. Sabi nga ni Ate Jana, it only works for her and might as well works for me. So, ayun, going back to my roots lang din. And, yeah. Paano na sila? Root sa bayog. Paano si Da? Wealth is not there forever. Finance. Hindi ko pinagdasala maghirap siya. Pero, That's the reality. it's Bakit naman maghihirap sila? kung magkaiba man yung prince, yung ano namin yun, yung route na, well, sino ba namang ayaw magpayaman? Like, True. that's a no-brainer. Everybody wants to be a millionaire. But the truth is, Who wants to be not a millionaire? everybody can be a millionaire or can be wealthy enough. Kasi kung lahat tayo ganun, walang mag-grab for you. Nobody's gonna fetch things for you. Wala yung conveniences. And wala yung corruption. So, that's impossible. That's virtually impossible. Pero, everybody can attest to life na you can be thankful for what you have. Gratitude lies there. Parang ganun. Happy life, happy financial mindset. Ewan ko, pero Happy wife, happy hindi ko life. ma-explain, pero Kasi lang wala kang wife. nag-strike through sa akin yung sinabi ni Ate Jana. Hindi ko talaga ma-explain, pero Ate Jana, nag-strike through sa akin yung principles ko na parang, Saksakin kita ng principles. Ha! Ganun. or anyway, papayaman tayo pa rin, pero lagi ko lang din naalalahanin yun, yung gano'n. Kasi may notion na parang growing needs increase, parang kay Ate Pepper ko ba narinig yun? Kay Ate Eloy or kay Joko na parang growing yung expenses mo. Hindi mo kailangan babaan yung expenses mo. Tataasan mo din yung income mo. Ganon yung goal. Pero, ayun nga, I don't know if that's sustainable or mababurnout. Pero in the end of the day, yeah, it's better to live within my means. And hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain. Gusto ko na interject kasi gusto ko po dedicate don't take away ko kay Joel. Hindi nga, Ate Jana, help me. Hindi ko makonect, pero may gusto ko values doon. Pero gusto ko din magpayaman. Pero basta Ngayon ko lang din kasi siya naisip, Joel. Kasi sabi ko nga sa'yo, indecisive din akong person. Ang concern ko na is kapag magkasama lang kami ni Ate Eloy,
Tapos tinanong niya ako kung anong pagkain namin sa Singapore. Hindi ko alam. Kasi hindi rin ako makakapa. So, gutom kaming dalawa. For 4 or 5 days. Bala na, Skyflakes na lang. Hindi ko din. Pero kasi, I realized, nung nabanggit ni Ate Pepper yung previous chapter, yung last, na the reason why nauna yung chapter ng organized planning is because when you decide, 'di ba, for you to make a decision, inaalam mo lahat ng magiging outcome, yung magiging route mo towards a decision and everything. And with that, you plan. You plan accordingly. Parang yung question mo kanina, paano po yung fear to restart? Maybe the reason why you're scared is because you didn't plan for the first time nung nag-fail ka. And maybe that's the difference na pwede mong gawin once you restart. Na you plan. Pagplanuhan mo, what worked, what didn't work, anong pwede kong atake this time? Kung gagamitin natin yung analogy ni Ate Pepper dun sa diving, natakot ako sa gantong part, natakot ako sa anong pwede kong gawin para ma-overcome ko yun. Ano yung mga bagay na within my means, na within my control, na I can plan for to overcome yung fear ko na yun or yung doubt ko na yun. Kaya ako indecisive or nagpo-procrastinate in restarting. Ganun. And kaya kailangan you plan first before you make a decision. Kasi yung decision mo, again, di ba yung simulang question ni Ate, yung decision mo would be parang yung starting point nung trajectory nung mangyayari sa'yo after that. Like, kung saan ka dadalhin ng buhay, kung nasan ka ngayon. Yung situation mo right now was once your decision before. So, if you want to avoid having parang wrong decisions or face yung fear na you'll fail again, you plan well and you plan ahead before making an informed decision. Ate Jana, plan well, Joe well. Di ba? Dapat yun yung tagline mo. Plan well, Joe well. Eat well, decision well, sleep well, Joe well. So actually, tuturo ko rin kay Da. Whatever you do well, just Joe well. Talaga, restart na tayo dun sa love life na yan. Thank you po. Alam mo, siguro kapag minimension ni Joel si Daryl, alam mo yung sa mga videos, yung parang nire-redact, yung bina-blurt out. Bina-blur out. Yung parang gano'n. Parang akala mo nagmumura lang. Pero, suggest mo ba yan, Jana, na gawin ko? Ate Jana. Ate Jana, Ate Pepe. Joel Jar. Ay, Dad Jar. How about Ako nandyan na si Kuya Earl. Daryl Jar? Every time I admit. Gusto ko rin Ate Pepper. Joel, wait lang. Gusto ko yung idea ni Ate Pepper. 5 piso kada sabi ni Joel lang Daryl. Grabe naman yun. Asa natin 50. Tapos iduduk natin sa sweldo niya. Para wala siyang dahilan. Na hindi siya makakapagbayad. I like that. Gusto ko lang umamin no, sa part na, well, sa love life in general, no. Tama yung sinabi ni Ate Pepper. Hindi ko binabalikan si Daha. Don't get me wrong. Nakikita kami, pero hindi sa ganun level. Pero yung mariredact na naman to sa video. Me on my own. Sa lahat ng decision ko sa buhay. Sa love life ako. Sa Ate Elo dito, si Darren mo rin doon. Tuloy mo na, Joel. Lahat ng decision mo sa buhay, si Daryl lang kasali. Hindi. Sa lahat ng decision ko sa buhay, sa love life ako tinatamad mag-restart. Aminado ako dun. Like, it's not fear, it's laziness. Tama si Ate Pepper. Kasi, wait, when you say restart, like, hanap ng bagong jowa, pero hindi ko sinasabi na hindi ako nakaka-move on kay Da. Magkaiba yun, ha? Yung parang, alam mo yung, hindi na ikaw yung magchat-chat ng ganito, kikilala ka ng bagong tao, magbabaka sakali ka na naman if it's good or not. Parang this time, parang mas okay. Parang realize ko na mas okay maging single. Parang ganun. Parang hirap na susuportahan ko yung single life mo. Ang hirap na kasi it's still a gamble. Parang na-realize ko na 8 years, gets ko si Ate Eloy na sinayang ko yung oras si Da. Pero nasayang din yung oras ko. It's not just her. May expectation siya, hindi ko na-meet. Pero may expectation din ako, hindi na-meet.
So parang na-realize ko doon from that event na it's not for me for now. Kaya tama yung sinabi talaga ni Ate Pepper na laziness. Laziness yun. Pero hindi ko ina-apply sa work ha. Doon lang sa aspect na yun. Kasi it can rest. I can improve there. I don't know how, pero not now. I don't know how, but not now. Next time, mag-flip Hindi na lang ako ako dito, guys. mag-comment. Go, Earl, ikaw na. Joel. Thank you, Joel. Joel. Siguro sa akin, ang pinaka-takeaway ko is yung make a definite decision and take action. Yun lang. So, Smart and simple. kung ano man yung goal mo in life, tama yung sinabi ni Diana, make a plan, then make that decision to take action in that plan and stick to it. If hindi ka man mapunta dun sa direction na gusto mo right away or hindi mo makuha yung outcome na gusto mo right away, then course correct. Ganun lang. Yun lang. Ikaw, Ate Eloy, Andito na si Ate Eloy. Nakaabot. Nakabalik na siya. take away niya. Or take away na po. Ate Eloy, anong takeaway mo? Ate Eloy, Kasi nakaabot haba ka ng sa- takeaway namin eh. May take away din kami kay Da. Oo, ate. Meron na kaming solution Hindi ko kayo dun sa marinig. kicking mention. Ate Eloy, rinig Ang mo dami. ako. Ano to ha? Hindi daw tayo naririnig. Hindi daw tayo Out of the naririnig. slides. Out of the slides takeaway to. So anything under the Out sun. of the slides. Pero out eh. of the slides. Hindi siya within. Ay, out of the siya. slides. Hindi ko kayo marinig. Ate, dahil hindi mo kami naririnig, kailangan mo namin. kami libre. Kahit hindi mo kami ng- naririnig. We can. Kapag hindi mo pa Ayan, kami narinig in 5 Grabe, muntik na ako seconds, maiyak ililibre dun mo. sa call. Narinig Muntik na ako ako. maiyak dun sa client. Kasi, Bakit? Okay. Ba't ka Ano umiyak? siya kasi, Ang 30 pala years na siya as a coach, healing coach, ganyan, dealing with abuse, ganyan. So, syempre, yun na natin yung advocacy natin for women empowerment and uplifting the Filipino society and economy. The Filipino people. Pero parang ganun. sabi niya kasi, she's been broken a lot of times na. So parang, oh, this sounds good, this sounds too nice. But Lord, not again. Para kasi nasanay na siya na, this sounds too good to be true. Tapos na-broken siya multiple times. So sabi ko kasi, ang in-offer ko either VA, fractional PMO, or kung gusto mo ng fractional COO. And to be honest, you're gonna be the first fractional COO client. Pero yun yung parang interest niya. Kasi coach nga siya, so limited yung time niya. And wala siyang time to, oversee all the operations. Kasi yung money is with, the time that she spends with clients. The coaching part, the sessions. Ayun, so, pasado naman sa vibe check si ate. Akala ko parang lang siya, parang Charlie na parang lang, yung nurturing, yung kalmado. Parang Nicole, na may witch. Parang Nicole lang, yung gano'n. Parang Witch, lumulutang moon, sa alapa. Hindi. firefly. Very strong yung personality niya. Sabi niya, you really have to be strong kasi she's dealing with abuse. Na-expose na siya sa lahat ng klase ng Kaya siguro din. Medyo hindi na trusting. Pero, Diba, ate? let's see how it goes. Pasado naman tayo, kaming pareho sa vibe check. So, So ulit ang araw na to? Client Acquisition Fridays. ang bagal namin nag-call, 30 minutes. Ayun. Ate, anong take away Yes, natin? congrats. So, ako na lang po ang huling magdadagdag, no? Sa akin, ang pinaka nag-stick sa akin is regarding sa procrastination and yung indecisiveness. Kasi, ang i-quote ko ay si Ate Pepper. Yung sabi niyang breaking things. Tama, Ate Pepper ka nagsabi nun? To break the steps. Break yung big chunks into small. Breakdown. Break down mo yung task. Huwag mo sirain. Binibreak mo eh. So, kasi, yun yung naging very effective sa akin na lalo na sa editing kapag medyo tawag dito na overwhelm ako. Ang laki naman na itong edit ko. Feeling ko mga ganito. Ang ginagawa ko, cut ko muna yung intro. Ito yung gagawin ko. Then this part. And that's helped me to do the things that I
gusto ko rin sabihin kasi nasabi ni Joel na parang wala daw chance lahat ng tao wala daw chance yung general people na maging milyonaryo or to be successful in finances. Naisip ko, ang ano ko lang, it's lahat may chance. They just don't know how to do it. Ay, hindi yun ang sabi ko. Ang sabi ko, it's imposible lahat tayo milyonaryo kasi wala ayun. Kasi pag lahat sa akin kasi, posible. Pero hindi lahat magiging. May possibility. We just know how, kung paano gawin. Kasi maraming tao, hindi nila alam at hindi nila ma-imagine na magiging ganun sila. Kaya hindi nila magawa. So ano yung society na lahat tayo milyonaryo? Hindi. Millionaire society. Millionaire society. Hindi. Walang society na ganun. Pero may possibility kasi lahat. Gets mo? Meron kang posibilidad na maging milyonaryo ka. You just need to know how and take action. Hindi ko naman kailangan mo yung mindset. Yes. Oo, magkakaroon ka lang ng mindset. So, dapat hindi natin linilimit. Yun lang gusto kong sabihin, pre. Na dapat hindi may lilimit yung sarili mo na hindi kasi possible na hindi tayo pwede maging milyonaryo lahat eh. Possible. Alam mo yun, lahat may possibility mangyari. Law of statistics, law of numbers. Lahat pwedeng mangyari. So, lahat ng naisip mo na hindi pwedeng mangyari sa'yo, pwedeng mangyari yun. You just need to take action or think of it na possible talaga. Yun lamang po. At maraming salamat. Kailangan pa may patugtog ba tayo? Wala, hindi ko na-prepare. Anyway, wala pang take away. Take away. Actually, may mga highlight ako dun sa book. Ayan, go. Sige. Edit mo na lang. May mga highlight ako sa book eh. Go. Sige. Which is sana makita ko. Gel. Okay. Ito naman yung mga nag-resonate sa akin. Tama ba to? Chapters 8. Magsisync ba kung ano yung highlight ko dun sa iPad to hear? Kung naka yung iCloud mo ate, yes. Eh, hindi yata. Wait lang. I'll open it from here. Sa aking iPad. Okay. Actually, yung book, mas nag-emphasize kasi siya dun sa part about the independence and all. Only in the first part and the last part talaga yung mga key takeaways. Saan siya? Ano naman ito? Okay, so sabi dito kasi, the lack of decision daw is one of the biggest reasons for failures. So, minsan talaga, you have to make the decision promptly. Pag lumipas na yung time, you're missing out on an opportunity. Saka minsan kasi, yun nga, one of the reasons why hindi makapag-decide is ang daming options. Ang daming options. So, I think one of the key things that you can do to help is to narrow down your options into 2 or 3. But when you get to a point naman na halos parang equally important yung decisions or yung alternatives, you decide. You can choose either. And then adjust as you go. You don't have to wait for the odds to fall to your favor minsan. You really have to take the risk. Tapos, sabi dito, the majority of the people who fail din are generally easily influenced by the opinions of others. Kumbaga, yung mastermind or yung opinion ng others, you could listen to it, pero you still have to process on your own. Ultimately, when you make a decision, you take accountability and you be responsible for the outcome of your decisions. Not because, kasi sinabihan ako na ganito. Hindi. Ultimately, ikaw pa rin nag-decide nun. You have to weigh the information that you get from other people and see if that aligns with your values and your virtues. Tapos, and then act on it. So you have to know, meaning gather information, and then decide based on the knowledge that you've acquired. And then ultimately, you have to act. Kung ano man yung napag-desisyonan mo, you have to take action. So I think, interested ako dun sa book ng client natin na Know, Decide, Act framework. Kasi I think it's a very important framework. It's not enough na mag-decide ka. You have to
have the knowledge first. Gather information first. Mag-research ka about the alternatives before you can decide. But once you decide, it doesn't stop there. You have to take action. You have to pangatawanan mo yung decision mo. And it has to reflect in your actions, everything that you do. Kasi kung sabihin mo lang, gusto ko maging fit, gusto ko maging healthy, but you don't, follow through with activities afterwards, it will not work. The decision is not in full circle. If you are influenced by the opinions of others, you will have no desire of your own. Kasi kung nagpapa-apekto ka lang, sinabi niya yun, syempre, out of his own associations or out of his own desires, that person's desire, it has to be deeply rooted sa sarili mo. Yun ba din yung desire mo? Yun ba din yung goals mo? Yun ba din yung values mo? So, you have to really, yung introspection. Ano pa yung iba? Ayun nga, yung mga hinighlight dito na people had to master the courage to make big decisions. Diba? So, sometimes really kailangan ng courage. Kahit na lalo na pag dumating kayo sa point na ang taas ng risk dun sa decision na yon. Sometimes, ganun talaga. May mga risk talaga. And no small feat is walang risk. Sometimes it comes with risk. But you have to have faith, desire, and you have to have the courage to take that leap. Kasi that's what I did naman I took the leap of faith. Pero alam ko sa sarili ko na I will not forsake myself. I will do everything. So, minsan kasi not everybody is lucky to have like a support system. Minsan yung support system mo, ikaw din yun diba? So, all you have is courage. Pero dapat committed ka sa sarili mo na, okay, I don't have anybody who will support me, but I will support myself. I will be 100% on this. Hindi ako magi-give up sa sarili ko. So that's even more powerful. Kasi kahit you against the world too. You against the world, diba? Against all odds, you will do it. And there's power in there if you have belief in yourself. Kasi minsan, we have faith in the universe or a divine power. Pero minsan, wala kang tiwala sa sarili mo. So, you have to have yung faith mo sa sarili mo, the belief in yourself na you will not let yourself down and you will give your 100%. So, knowing that na bibigay mo talaga lahat, there's no reason that you will fail. Kasi you tell yourself, if I'm giving this 100%, I'm all in. Andun yung desire, andun yung courage. There's no way. There's just no way that this will not work out. So just to highlight di ba yung movie ng, ano yun yung kay Will Smith, yung Happiness something? The Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness. That's one example, di ba? Parang against all odds. But he did it because of, yung motivation talaga and belief in himself. And he was able to do it. Kaya talaga. So, it just circles back dito, sinabi na there are yung 6 principles that you need. Yung mga na-discuss na natin. Desire, decision, faith, persistence, the power of having a mastermind group that you can consult with, and your organized planning. So, all those things come into play when making a decision. So, it's not just, courage or making that decision. It has to be rooted from those different principles. Ayun po. And I thank you. So, ayun po. Maraming salamat for attending another session of Book Club. This book club is about Think and Grow Rich, no? So, maraming salamat and good night. Mga bata, parang batibot naman parang batibot ang si Edge. Mga bata. Bye-bye. See you sa Discord. Next week.